for love and good deeds, not giving up meaning to them, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more, as you see the days approaching. So, ang salita ng Diyos ay magpalangin. Number one, what is church? Diba ang salita ng church? Kung tinagalog kasi simbahan. Tagalog simbahan. Pero sa ibang ay kalimunan ng mga mananampalataya. Yun yung description ng simbahan ng church. Ano ba yung unang salita o parang na nagmumula doon sa ating isipan kapag ating naiisip tungkol sa church? Ang sabi ay ito ay building. So, it is a common name, a common words na kapag nakakita tayo ng simbahan o ng building, ang sabi natin ay simbahan. Or it is celebration o kaya ay tao, kasama tayo doon. Na tayo ay kailangan natin maintindihan at makita yung kahulugan ng totoong church. Number two, what is the true meaning of church? Sa Bible Dictionary, ito ay bibigay ng pinakamagandang kapahayagan kung ano ang ibig sabihin ng totoong simbahan o church. Letter A, ito ay kalimunan ng katawan ng mga iniligtas na may kaugnayan sa ating Panginoon sa Kristo. So ito yung believers na tinatawag. Ito yung mga mananampalataya na iniligtas ng ating Panginoon Diyos at nagkaroon ng kaugnayan sa Kanya. So yun yung number one talaga ng meaning ng church. Ito ay spiritual. Letter B, a particular Christian denomination. O ito yung grupo ng mga mananampalataya na naniniwala sa ating Panginoon sa Kristo. Letter C, ito yung lugar o gusali na pinagkatapusan ng pagsamba ng mga mananampalataya. Tulad ito na binigay. Ayan, letter D, ang simbahan ay mas higit doon sa pagdilikod ng mga tao doon sa building. Ibig sabihin, ang totoong simbahan ay ito yung mga tao na sumasamba doon sa lugar ng sambahan. Tulad nito, narito tayo sa building, but the true church is us. Tayo yung totoong tinatawag na church ayon doon sa biblical meaning ng simbahan. Sa kanyang kahulugan, tayo yung simbahan. O tayo yung bahagi ng kalimunan ng simbahan. Tayo yung mga iligtas na nagkakatipon, dalawa o higit pa, at nagkakagulog upang magpalakas sa bawat isa sa ating pananampalataya sa Panginoon. So, yun talaga yung purpose ng church. It is a people gathering together to strengthen one another. Ito yung talikunan, kaya tayo na-area ng nakatipon, kaya tayong araw ng pagsama, para tayo yung magpalakasan. Kung ano sinasabi ng ating teksto. Na huwag natin kalimutan yung pagtitipon upang magpalakas sa bawat isa sapagkat nalalamig na ang panahon. Kaya kailangan natin ito sa ngayon, ano man yung mangyaring mga kaguluhan sa paligid, hindi tayo magpitinag, hindi magbabago yung pananampalataya natin,
Hindi tayo matatakot sa nangyayari sapagkat alam natin na yun ay mangyayari. At yun ang palatandaan na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Matthew chapter 18 verse 20, Acts chapter 2 verse 42 to 47. Bilang tayo ay kalipunan ng mga mananampalataya o simbahan, ano naman yung dapat natin gawin? Letter A, be devoted to the crusade. So manatili tayong naniniwala doon sa ating nananampalataya. Yung mga kalipunan natin salita ng Diyos tungkol sa ating nananampalataya. Letter B, be devoted to fellowship. Kaya nga tayo ay encourage na dumalog sa mga gawain kasi ito ay isang pamamaraan kung tayo ay magkatipon at magkaroon tayo na pagpapalakasan sa bawat isa. So, ito yung isa sa bahagi ng ating tinatawag na negosyo, yung ating pagdalo sa gawain, pakikinahok sa ministeryo, sapagkat ito ang ibinigay ng Diyos na ministry sa bawat isa sa atin para tayo magbuo ng isang local body of Christ. Letter C, having the breaking of bread and prayer. Okay, madalas natin na pagkakaroon ng prayer at ng pagpipiras-piraso ng ginapay o yung. So, sa ibang local church, ay every first Sunday of the month, ginagawa yung communion. So kami dati ngayon ginagawa namin. Every first Sunday of the month, is the communion Sunday. Breaking of bread. At plus mayroon pang padlock para siguro naman iba yung pag-ibigong tayo at tayo ay ipapasalamat sa Diyos. Yung breaking of bread kasi mahalaga yun mga kapatid kasi ito yung nag-remind sa atin doon sa naging sakripisyo ng ating Panginoon sa Kristo. Yung breaking of bread and drinking of wine. Sa ibang talagang totoo wine. Sa amin lang yung fruit juice lang. Yung grape juice. Kasi may mga pumatay. Kaya yun ang iwan ginagamit. But, kasi ito yung symbolize. Alam niyo ba na sa ibang grupo yung symbolize nun ay totoo, nakatawan at totoo yung Panginoon sa Kristo. Yung tinatawag na sus. Trust. Ano mo tawag yung nila na yung bread ay talagang nagiging physical na katawan ng Panginoon sa Kristo at saka yung wine ay nagiging tutuong ng ating Panginoon sa Kristo. Yun yung paniniwala ko. Kaya kung nagtatao sila ng Panginoon, yun yung paniniwala. Kasi di ba meron sinasabi sa Bible na kapag hindi ko kinain ang aking laman at ininom ang aking dugo, hindi kayo magkakaroon ng kaunayan sa akin. Yung sabi ko ng Panginoon sa Kristo eh. Pero yun ay hindi literal. Yun ay spiritual. Kaya na yung ginagawa natin kung yun, it is a symbolize of body and blood of Jesus. So spiritual na yun kasi hindi na yun physical. Ang sinasabi ng Panginoon sa Kristo kasi ay alalahanin ninyo. So kaya nga nagdadaos tayo ng breaking of bread for us to remind and remember yung sacrifice ng ating Panginoon sa Kristo. So yun yung ibig sabihin. Yun yung purpose at yun yung dahilan bakit ginagawa yung breaking of bread. Number 4, letter D, all believers should together and have everything in common. Doon sa Acts chapter 4, sabi doon ay nagkakaisa yung kanilang mga damdamin at lahat ng kanilang mga pag-aari ay para sa lahat. At yun ay kanilang pinapahahagi kung mababasa mo yun sa
At yung ibang area nila ay binibigta, binibigay, at binibigay sa paanan ng mga apostol. Pero alam nyo, sa panahon ngayon, ay nangyayari yung pero ano lang, hindi nangyayari ngayon katulad kung nangyayari noon. Kasi bakit nga ba? Noong una, dahil nandun sila sa panahon ng persecution, nandun sila sa panahon ng pag-uusig dahil sila ay bandig sa Roman government and even doon sa kanilang kapwa mga Romeo dahil ito sa kanilang pananampalataya sa Panginoon si Kristo. During the time of Apostle Paul at saka doon sa ibang mga apostol, ito po yung tinatawag na diaspora. Diaspora in Greek word na ibig sabihin ay yung pagligas, yung pagtakas doon sa pag-uusig ng Roman government as well as the Jewish people na kabilang doon sa Judaism. So ngayon yung kalagayan nila kaya pag nahuli, yung isang pananampalataya at mayroong mariarian, sasabsabin yun. Kung naon nakahuli yung mga Hudyo, sasabsabin nila yun. Kaya nga ginagawa nila, may isang samsam, ibigay na para malaki sa gawain. So, during our time, ay pwede mangyari yun, but hindi naman yung full. So, hindi na pala, pero alam mo pinagkalita ko, at yun talagang nangangaral. Nasabi, kailangan ipagbigay nyo na yung inyong ariarian. Meron po akong nalaman nun, na ibigay tayo ariarian. Meron isa sa Amerika, isa po yun. Meron dito sa Pilipinas. Kawawa yung mga kasi sabi babalik na ang Panginoon. Hindi ko lang alam kung nainit ko kayo sa nangyari na yun. Pagkatapos yung mga membro, nagkaroon ako kasi yung kanilang pinakang pastor ay nag-suicide kasi hindi nangyari yung kanyang sinabi. So, ganyan ang nangyari. So, sa panahon natin ngayon, ito ay maring voluntary na lang ano yung pagbibigay natin ng pangangailangan sa ating mga kapatiran o sa ating paghahalog sa Diyos. Ito naman